Good morning, brothers and sisters. Welcome to Blue Award Virtual Devotional, June 21, 2020. Presiding this virtual devotional is our Ward Bishop, Bishop Bon Barry Carvajosa, and I, Carl Vicariato, conducting under his direction. To open this, let us sing Praise to the Man, and invocation will be offered to us by Brother Jonathan Saavedra. Ama po namin sa langit, nagpasalamat po kami sa oras po ito sa pinakalim yung kalakasan ng pagkatawan at kisipan para po sa devotional na ito sa
araw ng linggong ito at kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Ebanghelyo at sa Propeta po tinawag po sa panahon ito. At sa oras po ito kami humihiling na paspasan niyo po ang bawat isa sa amin na magbigay po sa amin lakas ng pananampalataya ang debosyon na ito at patuloy na bigay ng lakas ang patuto ang bawat isa sa amin sa mga pagsubok na meron po ang buong mundo. At hinihiling po namin na paspasan niyo po ang mga may sakit na gumaling po sila, ganyan po mga frontliner na patuloy po sila maging matatag sa mga pagsubok po nila at patuloy na malabanan po nila ito at maka-discover po sila ng vaccine para dito. Paspasan niyo po ang bawat pamilya po namin na sa oras na ito na maging matatag po sa mga pananampalataya na meron po ang bawat isa amin na sa pagsubok na ganito at patuloy na maging matatag po kami. Blessed po ang may sakit at patuloy na blessed po mga lokalito sa simbahan, ganito po sa mga general authorities at sa mga missionary sa buong mundo. Ito po ay amiling at dalangin namin sa pangalan niyo anak ng Jesu Cristo. Amen. Now we will have two great speakers. First one to speak is a newly released from his full-time mission, served 2 years at Philippines Cavite Mission, Brother Jared Allen Wenceslao, to be followed by our ward single adult representative, Brother Jerry Mark Binosa. May buntag sa inyong tanan. So akong topic day karon pa-escucha sa How Heavenly Father hears and answers our prayers. Pero bago na i-explain tanan, so unsa may prayer? Para sa ako ang prayer, it is a food. It is a reverent communication to God. So diri taga pangayong mga blessings, gratitude sa gihatag niya na blessings ato sa pangalan. Pwede na to siya buhaton as a individual and as a family. Basic siya na commandment, pero powerful siya. Kinahanglan na to siya buhaton every day para pirmi nasa iyang tapat. So, as a missionary, itong nasa mission field ako, experience ako mga trials, mga reflections sa mission field, especially sa Taal and COVID-19. Pero tungkol sa prayer, diri pakita sa ako ang Ginoo na gihatagan niya ako special strength sa physical and spiritual. Diri pud ko gihatagan guidance sa spirit, comfort, and at the same time revelation para sa akong kaugalingon, sa akong companion at sa mga gitudloan. So nakoy tips para mas maging effective na tong prayer. So una sa tanan, find your sacred groove. So ingon sa among MTC president, si President Carlos, na find your own sacred groove. So dapat atong sacred groove dapat limpyo, dapat dili siya gubot. So, para pag magampol ta, ma-feel na to ang spirit. Pangkaduha, kinahanglan na to na buhaton na to example ni Enos. So si Enos sa Book of Mormon, siya kay gingon dire na I cried unto him in mighty prayer and supplication for my also. So dapat atong prayer na to mighty siya. So kabalo man ta sa nahitabo dito sa Book of Mormon na si Enos na forgiven siya sa iyahang sala. So dapat kita dapat talaga powerful atong prayers. Pray without ceasing or with all energy of our heart. So pangkatulo, kinahanglan ng specific blessings or specific guidance kung prayer. So kung dili siya specific, ang may tabo, dili po specific ang ihatag sa Ginoo sa aton. At pangkatulo o pangkaupat, kinahanglan nato na pray with the Holy Ghost. So ang Holy Ghost mo mutabang sa ato kung sa buhaton nato sa pangadlang-adlaw. Kinahanglan siya.
Siya mo protect sa ato, siya po mo guide. So, ang pangkalima, kinahanglan na pray and study the scriptures. Kay ang scriptures, gingon diri, the scriptures open the windows to revelation. So, ang scriptures po na mo instruct sa ato kung sa buhaton nato. And at the same time, mo po yung mag-comfort sa ato. So, gusto na ko ang basahon ng quote gingon ni Gordon B. Hinckley na the trouble which most of our prayers is that we give them as if we're picking up the telephone and ordering groceries. We place our order and hang up. We need to meditate, contemplate, and think of what we are praying about and for, and then speak the Lord as one man speak it to another. So, kinahanglan, kung mag-pray ta, dapat, sincere. Di ta gadali-dali, dapat meditate ta sa pagampo. So, para nag-istorya ta o formal na communication sa atong Heavenly Father. So, kabalo ko na si Heavenly Father, ginahatag niya yung mga blessings sa ato. Nasa ato kung paano nato siya i-recognize. Basta, open to eyes to see and open to ears to hear. So, invitation ni Russell M. Nelson sa ato, hear Him. Dapat ma-recognize na to ang mga tender mercy na ipakita ni Jesus Christ sa ato. Kabalo ko na makadawat na tanan of answers through the Spirit, through scriptures, and many. So, kabalo ko na prayers is a powerful tool sa atong conversion and also para mag-guide tayo sa mga huling araw, sa mga ulahin natin. Pasaylo sa Tagalog na ako may sabol gamay. Sige, so salamat na tanan o akong gibilin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan, brothers and sisters. Nagpasalamat ko karon sa opportunity nga gihatag sa atong bishopric na isa ko sa speaker for our virtual devotional sa Bulwa Ward. And also gusto po na ako i-greet tanan mga fathers, a happy Father's Day sa inyo ha. So karon brothers and sisters, ang topic nga i-share sa inyo ha karon is related siya sa tuang gi-celebrate karong adlaw about the fathers. And there's a question nga nitatak sa ko ang hunahuna. Ang question is, what kind of a father does Heavenly Father wants me to become? So as a young single adult who enter in a marriage life, kinahanglan masabtan gini pag-ayo kani nga responsibility. Di gud pwedeng before mo enter sa marriage life, ayha pa siya mag-prepare to become a father. Ayha mag-prepare pag nanay anak, inana. Pero dapat nana siya knowledge and understanding about ani nga responsibility. So, to accomplish this, brothers and sisters, one of the most important things a young man should do is keep this in mind and prepare himself. So, before pagday musulod ta sa marriage life, brothers and sisters, especially sa mga young single adult, kinahanglan da in mind gyud nato kani siya nga preparation. And also as part of this preparation, he should be seeking for the kind of a girl who has the same goals and objectives, one to whom he would like to be sealed for time and eternity, and to have as a mother of his children. So, but pa sabot brothers and sisters, para mo fulfill kana nga responsibility o ma-prepare gid ta to be a father nga gusto sa atong lagit ng amahan, kinahanglan po day pangitaon po nato ang right person, a right woman para sa ato. Di gud day siya pwedeng kita lang ang prepare, but dapat ang ato pong partner is ready for motherhood. After marriage,
And before they are any children, the pattern of living should be established. Subot pasabot ani brothers and sisters, bago pa lang di ay nga mo enter ta sa marriage life, kinahanglan na natay foundation. Sa relationship pa lang daan, dapat i-practice nato ni kaning butang. Together, the couple should determine that they will pray together regularly, that they will have and show love and respect for each other, that they will read and study the scripture together, and that they will keep the commandments of God and the covenants they made at the time of their marriage vows. All these things will help them to be worthy parents as they are guided by the inspiration which will come to them as they fulfill their important responsibilities. So, sakto gyud ay brothers and sisters nga okay ra gyud ay to start sa ato ang relationship sa couple to have this kind ani nga butang nga gi-practice na nila mismo, to have a companionship prayer, companionship scripture study, and tanan na mga butang nga makatabang para ma-prepare for marriage. And also gusto po nako i-share, dili na ako siguro i-share tanan na mga rules sa father. Gusto lang na ako i-share sa inyo ha, brothers and sisters, kung unsa tong mga importante nga mga responsibility day sa isa ka amahan. Number 1, a father who holds the Melchizedek priesthood should be encouraged to name and bless his children. So, pasubot brothers and sisters, dapat i-exercise gud niya og tarong ang iyahang Melchizedek priesthood by performing those mga ordinances such as name and blessing sa iyang mga anak, baptism and confirmation, and also pag-bless food sa iyahang family. Kung na may magsakit, dapat responsibility na sa father to provide that. Second, the father exercises spiritual leadership in the home by calling his family to prayer each morning and evening. So like what gishare na ko kanina, kung gi-practice pa na siya sa relationship pa lang daan, mag-uyab pa lang daan, kani siya nga butang dili ni siya lisod, to take lead iyahang family to have a family prayer and also a family scripture study. Third one, the father is the protector of the home. He guards it against the intrusion of evil from without. So ang amahan gyud ay he is the number one who will determine evil or to avoid those evil intentions outside sa family. So kinahanglan he is the one to protect them nga dili gyud dapat madala ang iyahang family in a wrong way. Number 4, fathers, you will have to live close to the Lord. Sakto gyud siya brothers and sisters. Kinahanglan nga ang amahan always immerse or to have a relationship always with God. Okay, kabulok ko to lead a family, kinahanglan naay inspiration gikan sa iya aron nga malid ang ato ang family in righteousness. Number 5, fathers draw close to their children, learn to communicate and learn to listen. This means giving a father's most valuable community time. So sa ako ang experience brothers and sisters, sa akong na-observe sa akong amahan, nakita gid nako ni unsa ka importante nga to communicate, and it also give values na kami mga anak importante mi sa akong amahan kay willing man siya maminaw kung sa among mga concern, and also muhatag pod og time para sa mua, especially kung naay mga activities, he is always there. Number 6, a father is a teacher. The Lord has commanded sons and daughters to honor their parents and to give heed to their counsels. So, also ang amahan will also take lead in teaching his children in righteousness, especially good brothers and sisters, to help his children to understand the purpose in this life and to lead them to come back in his presence. Number 7, discipline is part of the process of governing children.
So, importante jud kaayo, brothers and sisters, di na mawala ang disiplina. So, we don't need to tolerate our children to do stupid things. So, kinahanglan, tabangan po nato sila to help them to choose what is right. And lastly, brothers and sisters, and finally, the father is to be an example of the highest Christian virtues. So, tinuoy na, brothers and sisters, ang mga bata, dili na sila mo patuo once they see their father is not a good example. So, mo nang gusto po ko mag-bear sa inyo, brothers and sisters, sa akong testimony that I'm grateful to have a father na naghatag yun og maayo nga example sa amo na nagpasalamat po ko sa akong amahan o sa akong mother nga nagdako gyud ko nga gilive gyud ang gospel sa akong kinabuhi. And without them, without their teachings, I may not able to make right choices sa akong kinabuhi. And kabulo ko, brothers and sisters, na kani siya nga butang is dako ni siya nga impact sa tua sa kinabuhi sa mga anak. So mo nang importante jud kayo, brothers and sisters, nga especially sa mga fathers, don't forget sa inyong responsibility as a father. Og mo ni siya ang gusto ni Heavenly Father nga klase nga amahan sa iyahang pamilya. Kabalo ko kaning tanan tinor, brothers and sisters, so gusto na kayo bilin sa pangalan ni Kristo. Amen. Thank you for those great messages. Now, we will be hearing from the Tabernacle Choir at the Temple Square for a special presentation. Then, President Patricia Bermudez, our Elders Quorum President, will be the one to conclude this meeting. After him, we will be singing I'm Trying to Be Like Jesus as our closing hymn. And benediction will be offered to us by Sister Christian Pinosolango. Thank you. Jesus.
Brothers and sisters, maayong buntag sa inyong tanan, labi na gyud katong naa sa inyong mga panimalay nakasti. I hope nga naa mo sa maayong kahimtang ug maayong panglawas. Ug medyo matagal na ta nga hindi nagkikita tungod aning COVID-19 at nalimitahan na din gamay ang higayon nga magministering kita pinaagi sa face to face. O pwede man kita magministering pinaagi sa atong mga cellphone. Kailangan nato sila i-text or tawagan para maibaw-an nato ang ilang kahimtang sa atong mga igsoon. Ug kaning pandemya nga ato na sinati karong panahon na naapod ta makuha. Una, kaning positive or negative para sa ako. Kaning negative nakausab gid ang atong mga panglihok ug naay mga sakit-sakit. Ug hindi kita basta-basta nga makagawa sa atong panimalay nga hindi kita nakamas. Kailangan natin mag-social distancing. Kailangan natin hindi maghalubilo sa mga tao. Ug kanina pud ang positive nga ato mapudyot para sa ako nakita nako sa pila ka bulan nga quarantine period nga ang usa ka pamilya kung paano naglig-on ang tagsa sa kanila sa ang ilang mga relasyon. Tungod ana para sa ako positive. Brothers and sisters, na-realize ko kung ano kadako ang role sa isa ka padre di pamilya. Tungod aning panahuna na ay mga kahadlok o kabalaka. Pero hindi dapat kita nga mahadlok. Tungod naasa ato nakapatong ang responsibilidad sa atong pamilya. Halimbawa, kita gyud nga mangusog nga magawa sa atong panimalay. Bisan pa nakasinati kita og nabalitaan nato nga dili basta-basta magawas tungod sa kaning mga sakit-sakit karon nga nahitabo sa atong paligid. O isa akong na-experience katong bag-o pa ang COVID-19 nga nagawas ako sa balay para magpalit sa among pagkaon. Ako gid nakita ug nabati nga mingaw man ang mga dalan ug gamay lang ang mga tao nga nagagawas sa ilang mga panimalay. Ug na una ko nga hindi bilang isang padre di pamilya hindi kita dapat mahadlok tungod ani nga mga nahitabo sa atong sa kalibutan. Ug grateful ko nga naa sa ato ang priesthood authority lalo na sa panahon karon. Pwede kita nga maka-conduct ng sakramen sa atong panimalay para sa atong pamilya. Tungod ani nga hindi pa man kita maka-adto sa simbahan para mag-church service, bawal pa ang tapos-tapos. Isa pa ang priesthood nga naa sa ato pwede kita nga maka-comfort sa atong pamilya at maka-bless lalo sa panahon karon. Ug dinhi sa scripture naka-record dinhi nga isa kaamahan nga righteous nga si Alma nagampo sa atong amahan nga langitnon para sa iyang mga anak. Ug sa isang amahan nga righteous natubag ang iyang mga panalangin, natubag ni Heavenly Father para sa iyang mga anak. Ug daghan pa kita makita diha sa scripture. Hindi lang si Alma kundi even din si Prophet Lehi nagampo pud siya para sa iyang mga anak. Ug
natubag gihapon sa atong amahang langit nun. O giingon ni President Eldon Tanner, first counselor in the first presidency sa una, it is a privilege and blessing and heavy responsibility to be the father and the head of family, with the challenge to teach and prepare its members to go back into the presence of their Heavenly Father, where the family can continue to enjoy eternal life together. Dako gyud ang responsibilidad sa isa ka head of the family, sa isa ka panimalay nga nakapatong sa iyang mga abaga. Kung huna-hunaon na to ang kakapoy mangluyata, ug hindi dapat hadlang sa atua nga mangluyata para lang sa mga nagahitabo sa atong panahon karon. O pinaagi ana sa hindi balakid o hindrance aron mamagpay nato at mapulpil ang atong role bilang isa ka padre di pamilya o ang atong priesthood holder. Kabalo ko si Heavenly Father, alam niya kung ano ang mga kahinaan nato, ano ang makakaya natin, o hindi niya kita pasagdan. Kabalo ko nga kung magampo kita na taos puso sama ni Alma nga nagampo, kabalo ko nga tubagon niya ang mga panalangin nato. Ug kanitanan ako ginabilin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. To our most gracious and loving Heavenly Father, we thank Thee for this Sabbath day
that we have our devotional. We thank Thee, Father, for the wonderful messages that we heard from our inspired speakers. We thank Thee, Father, for the atonement of Thy beloved Son, Jesus Christ, and for the plan of happiness to be with our families forever. We thank Thee, Father, for the gospel in our lives, and we thank Thee also for all the wonderful blessings that we have received every day. We're so much thankful, Father, for the good health, for the comfort, and for the companionship of Thy Holy Ghost always. And we thank Thee also, Father, for our leaders and to all the priesthoods around the world who are not perfect, struggling, but doing their best in performing the duties that You have entrusted to them. And this time, Father, we pray for our leaders and priesthoods that they will find happiness and love in performing the duties that You have entrusted to them. And this time, Father, we pray also to help us soften our hearts, that we will always obey and follow the counsels of the leaders, especially that we are facing one of the most trying times of our lives, to prove our love and faith unto Thee. We pray also, Father, to help us overcome our weaknesses, and help us also, Father, strengthen our faith, so that we are worthy always and be the light to others. And all these things, Father, we humbly pray in the name of Thy beloved Son, Jesus Christ. Amen.